Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. The reason why we wanted to host, one is of course, we want everybody to know yung potential ng Pilipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian, okay? But for you to be an Olympian, number one, you have to... Pilipinas ang oras, alas 3 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang trending.
Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Promdi kasama si Kises Habson. DZRH Balita Promdi. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Biyernes, May 29, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi! Tropical Storm Domeng nakapasok na sa bansa, inaasahang magiging typhoon. Balitang Promdi! Senador Jinggoy Estrada kinasuhan na ng plunder at graft sa Sandigan Bayan. Balitang Promdi! Reklamong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla inihain na sa DOJ. Balitang Promdi! Dalawang senador mula sa Mayorya dismayado umano sa nangyayari, posibleng kumalas na sa Solid 13 ayon kay Senador Erwin Tulfo. Balitang Promdi! Pasahe sa eroplano bababa naman ngayong Hunyo ayon sa CAB. Balitang Promdi! Kagawad ng barangay patay sa pamamaril sa Kalasyaw, Pangasinan. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Unahin muna natin ang ulat panahon. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na may international name na Jangmi. Tatawagin na ito ngayon bilang bagyong Domeng. Yan ay matapos na pumasok sa bansa alas 12:30 ng umaga kanina. Sa forecast ng Pag-asa, hindi inaasahang magla-landfall ang bagyong Domeng saan mang bahagi po ng Pilipinas. Bagamat lalakas ito at maaabot ang typhoon category habang nasa bansa. Para sa karagdagang detalye, maglalabas ng update ang Pag-asa mamayang alas 5 ng umaga. Balitang Promdi! Sa iba pa nating mga balita, kinasuhan na ng plunder at graft si Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng umano'y multibilyong pisong flood control scandal. Inihain ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso kay Estrada habang dawit din sa asunto si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Kabilang din sa mga kinasuhan sina dating DPWH NCR Assistant District Engineer Denril Cesar Fortuna at District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. Una nang dumating o una nang nadawit ang pangalan ni Estrada sa anomalya matapos na ibisto ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na tumanggap ng kickbacks ang senador mula sa flood control projects. Mariin naman ay tinanggi ni Estrada ang mga alegasyon at iginiit na wala siyang ipinasok na proyekto sa 2026 General Appropriations Act na sinasabing pinagmula ng mga kickback. Sinabi rin niya na gagamitin nila ang lahat ng legal remedies o legal na hakbang upang questionin ang proseso at ebidensyang ginamit sa kaso. Balitang Promdi! Nairaffle na ng Sandigan Bayan ang kaso laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ito ay ilang oras lamang matapos na maisampa sa graft court ang kasong plunder laban sa mga sangkot. Kaugnay nito ay nagpahayag naman ng kahandaan si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na hihintayin nila ang arrest warrant bago kumilos. Matatanda ang kinasuhan ng Ombudsman sa Estrada ng plunder at graft
kaugnay ng flood control corruption scandal. Balitang Promdi. Samantala, dumako muna tayo sa balita mula sa DOJ. Natanggap na ang reklamong obstruction of justice ng Department of Justice. Ito po inihain ng PNP-CIDG laban kay Senador Robin Hood Padilla. Ibalita mo yan, RH9, Tina Nolasco. Nang kinasuhan ng PNP-CIDG ng reklamong obstruction of justice sa Department of Justice o DOJ si Senator Robin Padilla. Ito ang kinumpirma ni DOJ Prosecutor General Richard Anthony Fadulion. Kaugnay ito sa umunay pagtulong ni Padilla na makalabas ng Senate building si Senator Bato de la Rosa matapos ang nangyaring putukan sa Senado. Una na ang sinabi ni CIDG Director Major General Robert Alexander Morico na sa kanilang isinagawang investigasyon at pagsusuri sa mga CCTV footage, hindi lamang isang simpleng hitch ride o nakisabay lang sa sasakyan si De La Rosa, kundi isang highly coordinated, pre-planned logistical maneuver na binuo upang iwasan ng mga otoridad kasunod ng kautusan ng DOJ na ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay De La Rosa kaugnay ng war on drugs. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Tina Nolasco. Samantala, umani naman ang batiko si Senador Robin Hood Padilla mula sa ilang kapwa senador kasunod ng sarili niyang interpretasyon sa terminong force majeure. Ayon po kay Padilla, maaaring ituring na force majeure ang umiiral na tensyon sa ibang bansa at territorial dispute upang payagan ang virtual attendance sa Senado. Sa kanyang Facebook post, binanggit din niya na ang digmaan sa gitnang silangan at posibleng pagkakadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict ay maaaring umani ng magsilbing basihan para sa remote participation. Bilang reaksyon, nagbiro na lang si Senador Ping Lacson sa social media at sinabing hindi ito force majeure kundi unforced error kung ang isang bansa ay sumasali sa giyera o gulo o tensyon ng iba pang bansa. Samantala, sinabi naman ni Senador Risa Hontiveros na may mas mahalagang tutukan ng Senado ang mga panukalang nangangailangan ng personal na pagdalo sa sesyon kaysa sa online work setup. Balitang Promdi. Kaugnay pa rin ang balitang yan, tablado nga po kay Senador Risa Hontiveros ang interpretasyon ni Senador Robin Hood Padilla sa force majeure o hindi may iwasan at hindi kontroladong mga pangyayari. Yan ay matapos na tukuyin ni Padilla sa kanyang post sa social media ang mga maituturing na force majeure na nakaapekto sa sitwasyon ng Pilipinas. Kabilang po dito ang giyera sa Iran na nagresulta sa oil crisis, ang China-Taiwan conflict na posibleng madamay ang Pilipinas at ang inaasahang matinding El Nino phenomenon. Ang force majeure ay sinasabing dahilan para maaaring payagan ang mga senador na makadalo sa sesyon online. Para kay Hontiveros, lahat ng mga tinukoy ni Padilla ay hindi force majeure. Balitang Promdi. Alas 3:10 ng umaga. Balikan natin mga report naman mula sa ating mga masisipag na provincial reporters. Unahin natin ang Cordillera. Standby Romy. Higit 16,000 public utility drivers dyan po sa rehiyon ng Cordillera Administrative Region. Nakatanggap daw po ng cash mula sa DSWD. Ibalita mo yan, RH41 Romy Gonzales. Abot sa 16,304 na public utility drivers sa Cordillera Region ang napagkalooban ng cash assistance sa ilalim ng assistance to individual in crisis situation mula sa DSWD Cordillera. Ayon kay Nerissa Faye Villanueva Trinidad, Information Officer ng DSWD CAR, sinimula ng pamamahagi ng tulong pinansyal noong buwan ng Abril hanggang ngayong buwan ng Mayo. Naunang nakatanggap ng ayuda ang mga tricycle drivers
naabot sa 8,751, samantalang ang mga public utility jeepney drivers ay 7,553 at kahapon Mayo 28 ay namahagi rin ng DSWD Cordillera ng pinansal na ayuda sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS at itutuloy ngayong araw. Abot sa 1,000 na katao ang nakatanggap na ng ayuda kahapon sa Baguio Convention Center. Puntirya nila ang abot sa 3,183 na TNVS drivers na pagkakalooban ng pinansal na tulong sa rehiyon ng Cordillera. Sabay din kahapon ang pamamahagi ng 5,000 financial assistance sa mga tsuper sa lalawigan ng Abra at Ifugao at ngayong araw naman sa Apayao at Kalinga at Mountain Province. Higit na sa 88 milyong piso ang naipamahaging cash assistance sa Cordillera Region. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Maraming salamat, Romy Gonzalez. Standby lang for ready. Ibinunyag naman ni Senator Erwin Tulfo na 2 senador umano mula sa majority bloc ang nadidismaya sa nangyayaring kaguluhan sa mataas na kapulungan. Sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na tila disgusted o dismayado ang 2 senador sa mga nangyayari at maaari umano silang hikayatin na lumipat sa minority bloc sa mga susunod na araw. Hindi naman pinangalanan ni Tulfo ang 2 senador ngunit nagpahiwatig siya na maaaring hindi sila kabilang sa mga maka-Duterte. Inamin naman ni Tulfo na biniro nila si Senador Loren Legarda na sumama na lang sa kanilang grupo noong gabi na nag-walkout sila matapos na bisitahin sila ng senadora sa kanilang silid upang kumustahin matapos ang tensyon. Pero sumagutan niya si Legarda na mayroon pa siyang mga bagay na kailangang ayusin. Balitang Bromby! Alas 3:13 na po ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, mas mataas pa rin ang trust at performance rating ng House of Representatives kumpara sa Senate of the Philippines. Yan ay ayon sa pinakabagong survey ng RPMD Foundation Incorporated o sa isinagawang Boses ng Bayan Survey nitong May 20 hanggang 25 sa mahigit 2,500 respondents nationwide. Batay sa resulta na nakuha, ang Kamara po ay umani ng 62 punto, 2% Index of Governance o IOG mula sa pinagsamang Trust at Performance Rating. Si Speaker Faustino D. III ay nagtala ng 58 punto, 1% o 58.1% na IOG score. Mas mataas po yan kumpara sa nakaraang survey noong Abril. Ayon sa mga respondent, mas nakikita na organisadong liderato ang Kamara at mabilis ang aksyon ng House sa usapin ng inflation, infrastructure projects at public services. Sa kabilang banda naman ay bumaba ang public confidence sa Senado matapos itong makakuha lamang ng 36.1% IOG score. Nakapagtala naman si Senate President Alan Peter Cayetano ng 34 na punto o 34.2% IOG score. Ayon kay Dr. Paul Martinez ng RPMD, nakaapekto sa rating ng Senado ang kontrobersiya, internal conflicts at political confrontations na
na nangyari noong mga nakalipas na linggo. Dagdag pa niya, mas pinahahalagahan ngayon ng public stability, accountability at epektibong pamamahala kaysa political drama at bangayan. Yan ang nga ho ba sinasabi natin eh. Kasi ho, yung mga nangyayari sa Kamara at sa Senado, o dyan sa Senado ho, bagamat nagiging laman na mga balita, laman ho ng social media. Halos viral pa nga ho di ba? Pero ang nangyayari ho, hindi po yan ang kinakailangan ng taong bayan. Ang kailangan ho ng taong bayan ng mga Pilipino ay pagkilos para po matugunan ang problema ng bawat mamamayan sa kanilang mga sikmura. Yung may ipanglalaman sila sa kanilang sikmura at may ipanglalaman sila sa kanilang bulsa para naman mabuhay din ang kanilang pamilya. Ito sa mga nangyayari ho na mala Senate serye. Sabi nga ay Senate Flix. Yan po kumbaga nagiging entertainment ang datingan sa ating mga kababayan para silang nanonood ng telenovela araw-araw. Pero yung mga napapanood ho sa telebisyon, alam nyo ho yan, pwede ho yang mawala. Pwede ho yang mawala, pero ang gutom, hindi po yan nawawala at kailangan po yan ang natutugunan. Pwede pong mabuhay ang tao nang wala pong panonood ng telenovela. Pero po ang pagkain hindi po pwedeng mawala sa hapag. Balitang Prompty! Alas 3:19 po ng umaga. Balikan natin ang mga balita mula sa probinsya. Puntahan natin ang Pangasinan. Lalaking laborer o manggagawa arestado ng masamsaman ng shabu at marijuana sa kanilang tahanan. Balita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Anda Police Station ng isang lalaking laborer na sa ustong gulang na residente ng nasabing bayan matapos itong arestuhin ng mga kumpisa sa kanilang tahanan ng 31 Hitchel Transparent Plastic Sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 5.58 grams na may standard drug price na 37,971 pesos and 20 centavos at 2 pack ng pinatuyong dahon ng marijuana na may timbang na 78.58 grams at may standard drug price na 9,430 pesos and 68 centavos. Sa ulat ni Anda Chief of Police Major Regine Cabico, nagsilbi ng search warrant ang kanyang mga taon sa bahay ng suspect na nagresulta ng matagumpay na pagkasamsam ng mga illegal na droga at pagka-aresto sa akusado na ngayon ay naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, good news muna tayo. Inaasahan pong bababa ang pasahe sa eroplano sa Hunyo. Yan po'y makaraang i-anunsyo ng Civil Aeronautics Board o CAB ang mas mababang fuel surcharge simula June 1 hanggang 15. Sa pinakahuling abiso ng CAB, ibinaba sa level 13 ang passenger at cargo fuel surcharge para sa domestic at international flights mula sa dating level 15. Sa ilalim po ng level 13, ang fuel surcharges naglalaro mula 423 pesos hanggang 1,237 pesos sa domestic flights, habang 1,396 hanggang 10,385 pesos and 42 centavos para sa international flights. Mas mababa ito sa dating 491 pesos hanggang 1,436 pesos sa domestic flight. At 1,621 pesos and 42 centavos hanggang 12,056 pesos para sa international flights. Ang fuel surcharge ay dagdag singil na ipinapataw po ng mga airline upang mabawi ang mataas na gasto sa jet fuel at maaari itong bawasan o alisin depende sa galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Balitang Prompty! Muli
Muli namang nakaranas ng rotational brownout ang mga residente sa Visayas Region matapos na ideklara ang yellow alert sa Visayas Grid bunsod ng manipis na supply ng kuryente at mataas na demand nito. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, umiral ang yellow alert mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 kagabi. Naapektuhan ng power interruption ang ilang bahagi po ng Aklan, Antique, Bohol, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental at ang Metro Cebu. Patuloy naman ang pagmumonitor ng mga otoridad sa sitwasyon upang maiwasan ang mas malawakan pang pagkawala ng supply ng kuryente sa mga susunod na araw. Balitang Promdi. Balita naman tayo mula sa Central Luzon. Standby Dani, mag-asawang umano'y tulak ng droga. Natimbog naman sa Limay Bataan, 170,000 pisong halaga ng shabu, nasamsam. Balita mo yan, RH37, Dani Kumilang. Arestado ang isang mag-asawa na umano'y sangkot sa iligal na pagbebenta ng droga matapos ikasa ng Bataan Provincial Police Office, Provincial Police Drug Enforcement Unit, PPDEO, sa pamumuno ni Police Major Popangan Jr. Katuang, ang Limay Municipal Police Station, ang isang bypass operation dakong alas 9 ng umaga kahapon sa Barangay San Francisco, Limay Bataan. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na Mark 35 anyos at Renali 25 anyos, kapo-residente na nasabing barangay. Batay sa ulat ng pulisya, naaresto ang dalawa matapos umanong makabili ng ang pusher buyer ng isang sachet ng hininalang shabu kapalit ng 1,000 bypass money. Sa isinagawang body search, nakarecover pa ang mga operatiba ng isang malaking sachet ng hininalang shabu at isang cellphone na umano'y ginagamit sa transaksyon. Tinatayang nasa 25 gramo ng hininalang shabu na may standard drug price na 170,000 ang nasamsam sa operasyon. Inamin umano ng lalaking suspect sa media na sa Pasay City siya kumukuha ng illegal na droga at ibinabagsak ito sa bayan ng Limay. Aniya, kada 2 araw ay umaangkat siya ng panibagong supply mula sa Maynila. Napag-alaman din na ang babaeng suspect ay 3 buwan pa lamang matapos manganak at kasalukuyang nasa probation kaugnay ng nauna nitong kinakarap na kaso na may kaugnayan din sa illegal na droga. Ayon sa ulat, 1 buwan na lamang sana ang natitira sa kanyang probation period bago muli itong naaresto. Naharap ngayon ang mag-asawa sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Thank you, Dani. Standby lang, Jocelyn Make. Sisimulan na ng Department of Environment and Natural Resources ang seedling replacement at pagtatanim ng puno sa susunod na linggo. Kasunod dito ng pansamantalang pagpapatigil sa pagputol ng mga puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila. Ayon kay DENR Assistant Secretary Nerlito Eneral, nasa 50,700 native species ng seedlings ang kanilang itatanim sa iba't ibang bahagi ng Maynila bilang rehabilitasyon sa mga naapektuhang lugar. Kabilang naman sa mga target na lokasyon ang Mehan Garden Plaza, ang Plaza de Lao, Manila Boys Town Complex, Taft Avenue, Rizal Avenue at Rojas Boulevard. Nauna rito'y umani ng negatibong reaksyon mula sa ilang mga environmental group at mga residente ang pagputol ng puno bilang paghahanda sa Southern Access Link Expressway Project na konektado sa Skyway. Kasi naman talaga yung mga puno ho dyan sa may lungsod ng Maynila, kagaganda Bakit pinagpuputol? Tapos ngayon, ang pangbawi, etong pagtatanim ng mga puno. Ang tanong, kailan pa po yan uusbong at magiging isang ganap na puno na makatutulong po para sa ating kalikasan lalo na sa panahon ng tag-ulan at mga pagbaha. Ano ang kasiguruhan ng mga seedlings na yan ay mabubuhay talaga. Ngayon pa ho kayo magtatanim, Ngayon ho ay May 29, sa susunod na linggo'y Hunyo na ho. Bukas makalawa, ang Pag-asa magdedeklara na ng tag-ulan.
Yan ho ba'y mga mabubuhay kapag ka po yan ay nadali na ng mga malalakas na pag-ulan? At hindi lang pag-ulan, alaman naman natin dito sa Metro Manila ay naapektuhan din tayo ng mga pagbaha. Konting ulan lang, bumabaha na. Baka mamaya kung saan lang mapunta yung mga seedlings na yan, ha? At saka nagputol ho kayo ng puno kung kailan alam nyo ho na matindi ang mga pagbaha dito sa atin. Para sa mga proyekto na alam naman natin, sige, given may mga proyekto po tayo para sa ikauunlad pa rin ng ating bansa, sabi nga. Pero bakit naman ho ang ibang bansa? Yung mga katabi ho natin na mga nasyon, sila ho kumbaga precious. Pinangangalagaan ng husto ang mga puno sa kanilang mga lugar. Alam nyo, ito, hindi naman ako kumbaga na-share ko lang. Nung ako po ay nakapunta na tayo sa Korea, nakapagpunta na tayo sa Japan at saka sa Hong Kong, yung mga ano nila, yung mga cities nila, hindi, kahit na sabihing mahirap maglakad, nakakapagod maglakad, alam nyo ho, masarap maglakad. Bakit? Puro puno. Dito sa atin na tayo pinagpala ho ng napakaraming puno sana. Napakaganda ho ng panahon sa atin. Hindi matindi ang lamig. Hindi super init. Oo, super init, pero mas mainit ho sa ibang mga nasyon. Sila nga ho ay may matindi pang lamig na hindi makakabuhay basta-basta ng iba pang mga puno na malalaki. Pero sila ho'y todo ang alaga sa kakalikasan. Dami ho, kahit sa cities makakapag-tambay ka para mag-exercise, lalo na ang mga senior citizen, kasi ang gaganda ho at ang lalaki ho ng puno na pwede mong kublihan. Bakit dito sa atin hindi magawa-gawa yan? Meron, oo, meron, pero bibihira. Punta ka sa mga alam kong plaza dito sa Metro Manila, no? O plaza lang, matatambayan, pero kakaunti ho ang puno. Alas 3:28. Balikan natin mga balita mula sa probinsya. Kay Jocelyn Maki muna tayo dyan sa Western Visayas. Magkapatid na top 1 at top 2 most wanted person sa Alinojan, Iloilo na aresto. Ibalita mo yan, Jocelyn Maki ng Action Radio Iloilo. Nadakip sa magkaiwalay na manhunt operations ang magkapatid na top 1 at top 2 most wanted person sa municipal level sa Barangay Poblasyon, Alimujan. Unang nasa kote ang top 1 most wanted person na si Alias Mar, 31 taong gulang, magsasaka at residente ng Barangay Bagsakan ng nasabing munisipalidad. Natimbog naman ang kanyang kapatid na si Alias Ron, 37 taong gulang na magsasaka at tinuturing na top 2 most wanted person. Inaresto ang magkapatid sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong frustrated homicide na may inirekomendang piyansa na tig 72,000 pesos. Ang operasyon ay sinagawa ng tracker team ng Alimujan Municipal Police Station sa tulong ng Provincial Intelligence Unit ng Iloilo Police Provincial Office at Regional Intelligence Unit 6. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:30 na po ang ating oras. Standby lang, Jimmy. Umabot na sa 2,000 buto ng tao ang narecover mula sa Taal Lake sa Batangas. Ayon kay PNP Forensic Group Director Colonel Pierre Paul Carpio, sa ilalim na ngayon sa DNA cross-matching ang mga sample ng buto na nakuha po mula sa Taal Lake upang matukoy kung tutugma ito sa mga nawawalang sabungero. Tumanggi naman ng PNP na kumpirmahin kung may positibong pagkakakilanlan na sa mga labi. Una rito ay magugunitang itinuro noon ng whistleblower na si Julie Patidongan si Charlie Atong Ang bilang mastermind sa pagdukot at pagpatay sa mga hinihinalang nadarayang sabungero at inilibing sa Taal Lake ang kanilang mga labi.
Kasalukuyan naman na hinahanap ng mga otoridad si Ang matapos na maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya ang korte sa Laguna at sa Batangas. Samantala, balita muna tayo dyan sa Visayas. Sa Eastern Visayas, DSWD nakapamahagi daw po ng higit na 100 milyong piso na fuel aid para sa mga rider at driver sa rehiyon. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Umabot na sa mahigit 167 milyong pesos ang inilaan ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, bilang fuel relief assistance para sa mga tsuper at delivery riders sa Eastern Visayas. Ayon kay DSWD Regional Director Chris Sobong, nasa 28,747 na tricycle drivers ang nakatanggap na ng tig 5,000 pesos na ayuda, habang mahigit 1,900 jeepney drivers at halos 2,900 na delivery riders din ang nabigyan ng cash assistance. Kabilang sa mga beneficiaryo ang isang delivery rider na kilala kay Winsistel Daako sa Tacloban City, nagsabing malaking tulong ang ayuda lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon naman kay Lance Kenneth Garcia sa ring rider, hirap na silang makasabay sa taas ng presyo ng krudo at mga pangunahing bilhin, habang dumarami rin ang mga rider na naghahati-hati sa bookings. Ang naturang ayuda ay bahaging direktiba ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang mabigyan ng agarang suporta ng mga transport workers na apektado ng oil price hike. Bunsod ng tensyon sa Middle East, patuloy naman ang panawagan ng mga manggagawa para sa mas pamatagalang solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at bilihin. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, kinwestiyon ng Coalition 169 ang pagpapatuloy ng Land Transportation Office o LTO sa rollout ng Stradcom LTO IT system sa Regions 9, 10, 11, 12 at Caraga. Ayon sa grupo, hindi malinaw kung dumaan sa kinakailangang approval ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang kontrata, lalo na't may kinalaman nito sa Build, Own, Operate Arrangement. Kinabahala rin ng Coalition 169 ang umano'y paggamit ng non-government QR code domains sa ilang opisyal na transaksyon ng LTO sa ilalim ng Stradcom na posibleng magdulot ng data privacy at cybersecurity risks. Nananatili naman na nakabinbin sa Office of the Ombudsman ang reklamo ng grupo laban sa kasalukuyan at dating transport officials kaugnay ng umano'y irregularidad sa paggamit ng naturang IT system. Nananawagan ng Coalition 169 sa LTO, Department of Transportation at DepDev ay sa publiko kung may clearance ang kontrata, paggamit ng government workstations at legal na basehan ng pagtuloy ng operasyon ng Stradcom sa LTO. Balitang Prompty. Samantala, iginiit naman ng grupong FLAG o Filipino League of Advocates for Good Governance na wala ng legal authority ang Dermalag Identification System GmbH para magpatuloy ng operasyon sa Land Transportation Office o LTO matapos na mapaso ang mga kontrata nito sa ahensya. Ayon sa grupo, expired na ang service agreement ng Dermalag at wala umanong umiiral na kontrata na nagbibigay rito ng kapangyarihan na mag-operate o maningil kaugnay ng mga transaksyon sa LTO. Kasabay nito'y kinwestiyon din ng FLAG ang umano'y legalidad ng mga procurement at bidding process na nagbigay sa Dermalag ng bilyong pisong kontrata mula 2017 hanggang 2019. Kabilang sa sinisili pang umano'y kawalan ng valid approval mula sa dating NEDA ICC, pati na sa alegasyong nanalo ang Dermalag-led joint ventures sa ilang bidding kahit na hindi naman pinakamababa ang kanilang bid. Iginit din ng FLAG na hindi pa umano ganap na naito-turn over sa gobyerno ang ilang printer at software at APIS na konektado po sa Dermalag system, dahilan para manatiling dependent ang LTO sa supplier kahit pasuna ang kontrata nito. Kasabay nito'y nanawagan din ang grupo sa NBI na imbestigahan ang Dermalag dahil inilalantad umano nito sa ibang bansa ang mga mahahalagang record ng mga Pilipino
na kumukuha ng driver's license. Alinsunod dito sa Ombudsman Resolution CC-220061 na inilabas noong November 16, 2022 kung saan ay kinilala ang ulat ng LTO Management Information Division noong October 20 na naghayag na ang Dermalag ay may access at control sa 5-year driver's license inventory at printing application modules ng LTO. Sa investigasyon noon ng Ombudsman, binalaan na ang Dermalag service provider na nagdudulot daw po ng national security threat dahil kaya nitong mag-imprenta ng lisensya na hindi matutunto ng LTO kahit na nasa labas pa ng Pilipinas. Natuklasan din na kapag maglilipat ng inventaryo mula sa isang LTO district patungo sa iba, kailangan na tumawag pa sa empleyado ng Dermalag na nasa Malaysia upang maisagawa ang transfer process. Balitang Prompty. Alas 3:37 na po ng umaga, puntahan naman natin mga balita mula sa Northern Samar. Murang produktong pagkain ibinenta daw po ng lokal na mga magsasaka sa inilunsad na kadiwa ng Pangulo sa Northern Samar. Ibalita mo yan na RH34 Jane Galit Bantayan. Nagkaroon ng oportunidad ang Nortihano na mga residente ng Lalawigan na mabilang mga produktong pagkain na abot kaya lamang ang halaga nang muling maglunsad ang opisina ng National Irrigation Administration o NEA ng kadiwa ng Pangulo sa mismong compound ng kanilang opisina sa bayan ng Katarman, Northern Samar. Dinagsa ito kung saan hindi lamang pinili na sektor ang bumili, ngunit lahat ay nagkaroon ng oportunidad at naging bukas ito sa lahat. Kabilang sa mga binenta ay prutas, gulay, native delicacies, itlog at ibang produkto na pangunahing pangangailangan. Mula mismo ito sa mga local farmers ng lalawigan. Ilan sa mga gulay ay mabibili lamang ng 20 at 30 pesos ang bawat kilo. Hindi taunang bisis ng kadiwa ng Pangulo sa National Irrigation Administration o NEA na layuning patuloy na matulungan ang mga mamimili at pisong mga local farmers ng lalawigan. Tulong rin ang murang halaga ng produktong pagkain lalo't nakakaranas ng mahal na mga bilihin. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:38 na po ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, standby lang June. Patay naman sa pamamaril sa loob mismo ng Barangay Hall ang isang kagawad ng Barangay Poblacion East sa Calasiao, Pangasinan. Kinilala po ang biktima na si Jodel Diolazo, 31 anyos. Sa kuha sa CCTV, nakita ang pagdating niya ng isang motorsiklo na pumarada malapit sa Barangay Hall dakong alas 11:35 ng gabi noong Miyerkules. Isa sa dalawang sakay ng motor ang bumaba at lumapit sa Barangay Hall kung saan nakahiga naman ang biktima. Nang babarilin na niya si Diolazo, pumalpak ang baril ng gunman kaya nagawa pang makatakbo ng biktima, ngunit hinabol siya ng suspect at muling pinagbabaril hanggang sa mapatay. Patuloy naman na iniimbestigahan ngayon ng mga pulis ang motibo sa pamamaril sa biktima habang nagsasagawa na rin sila ng backtracking sa mga CCTV footage upang matrace kung sino at kung saan nagtungo ang suspect matapos ang krimen. Balitang Prompty. 5 naman ang patay habang 25 ang sugatan sa pagtagilid ng isang dump truck sa kahabaan ng Baguio Nueva Vizcaya Road sa Barangay Poblacion, Kabayan, Benguet. Ayon kay Kabayan Mayor Rex Kisan, kabilang sa mga nasawian 2 batang lalaki na nasa edad 3 at 11. Nabatid na 30 siya masakay ng truck na galing sa Bauco Mountain Province at patungo sana sa isang graduation ceremony at kasalan sa Bambang, Nueva Vizcaya. Lumabas sa investigasyon na nagkaroon ng aberya ang makina ng sasakyan kaya nawala ng kontrol ang driver hanggang sa mangyari ang pagtagilid nito sa kalsada. Samantala, puntahan natin ang Davao. Lolo na tagpo ang patay sa gitna ng palayan sa Digos City. Ibalita mo yan. Jun Suter ng Action Radio, Davao.
Iniimbestigahan na ngayon ng Digo City Police Station kasama ang suko ang pagkakadiskubre sa bangkay ng isang matandang lalaki sa gitna ng palayan sa Sitio Santo Niño, Barangay Ikpit, Digo City, Davao del Sur. Batay sa inisyal na investigasyon, isang residente na kilalang si alias Ronron, 38 anyos, ang nakadiskubre sa biktima dakong alas 8:30 ng gabi habang naghahanap ng baka sa lugar. Ayon sa testigo, nadatnan niya nakadapa at wala ng buhay ang matandang lalaki kaya agad siyang umuwi upang i-report ang insidente sa kanilang barangay officials. Agad naman nagsagawa ng investigasyon ng mga otoridad at walang anumang nakitang sugat, pasa o palatandaan ng foul play sa katawan ng biktima. Dahil dito, pinaniwala ang natural death ang posibleng sanhi ng pagkamatay ng matanda. Wala rin nakuhang identification card o anumang dokumento upang makilala ang biktima na tinatayang nasa mahigit 60 anyos ang edad. Inilarawan ito nakasuot ng itim na pantalon, itim na rubber shoes at kulay abong sweatshirt. Sa kasalukuyan, nakaburo ang bangkay sa lokal na punerarya sa Diversion Road, Barangay Aplaya habang hinihintay ang posibleng pagkilala ng kanyang pamilya o mga kaanak. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jun Soter. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho idadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Prompty. Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? It's a Friday morning. Ang bilis ng araw, ano? Alam nyo, sa totoo lang. Sa totoo lang ho, kahit ako nagulat kagabi nung kausap ko itong aking mga kaopisina na ngayon palang araw na ito ay Friday na at kagabi ay Thursday. Hindi ko na naiintindihan din ang mga araw. Sa dami ho ng mga nangyayari sa paligid. Ano ba yan? Ano na nangyayari sa atin? Siguro dahil sa sobrang dami ng mga iniisip natin, dumagdag pa ho ang Senado. Ayan, ang nangyayari. Hindi na natin naiintindihan ang araw. Pero kanina nga habang nagre-report si Jun Soter, ako ho'y nakatingin doon sa kalendaryo dito at na-realize ko na ito pala ang huling araw natin na magkakasama ng Mayo. Sa susunod na linggo pag tayo ay nagkita-kita ho ulit, Hunyo na. Nakapag-time out na ba ang mga nanay at tatay? Nakapagpahinga na po ba kayo matapos po ang bakasyon ng ating mga anak?